upang makita sa inyo ang liwanag ni Kristo. So kung watak-watak po tayo, tayo ay mismong magkakasama sa church man o dito ay watak-watak, makikita kaya yung liwanag ni Kristo sa buhay mo o sa buhay ko o sa buhay nating lahat? Hindi po mga kapatid. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon na pagsikapan. Kailangan natin talagang mag-effort, hindi yung hayahay lang, parang naglalakad sa park, patingin-tingin. So, kailangan po nating mag-effort po tayo, magpakumbaba, mga kapatid. Yung mga effort, magpakumbaba tayo para magkaisa tayo. Kasi kung lahat tayo ay mataas, wala man lang nagpapakumbaba, wala pong mararating yung ating samahan, mga kapatid. Dadako po tayo sa pangalawang puntos. Unity requires humility and love. Ang pagkakaisa ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at pag-ibig. Walang tunay na pagkakaisa, mga kapatid, kung walang pagpapakumbaba. Dahil ang pagmamahal ay hindi lamang emosyon. Ito ay pagkilos para sa kapakanan ng iba. Amen po. Sabi sa Filipos chapter 2, verses 3 to 4, huwag kayong gumawa ng anuman sa paghahambog, kundi sa pagpapakumbaba ay ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Kapag ang bawat isa ay mas iniisip ang iba kaysa ang sarili, magkakaroon ng kapayapaan at respeto sa iglesia. So yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Wag po tayong daw maghahambog, ibig sabihin wag daw po tayong mapagmataas, wag daw po tayong mapagmayabang. Ituring daw po natin na ang iba ay higit kaysa sa atin para ah magkaroon po ng pagkakaisa, magkaroon po ng respeto, magkakaroon po ng kapayapaan ang iglesia. Tayo po ang iglesia ng Panginoon, si Jesus po ang ating pinakapuno ng iglesia, tayo yung mga sanga. Kaya kung tayo ay watak-watak, hindi po mabubuo ang iglesia, lalo na yung ating mga samahan. Number 3, pangatlong puntos, mga kapatid. Forgiveness is the glue of unity. Hindi ko pala to na ano. So, number 3, forgiveness is the glue of unity. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 13 to 14, magtiisan kayo at magpatawad sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Mga kapatid, pag napatawad tayo ni Kristo ng ganap, 'di ba? Pinatawad tayo ni Kristo ng ganap. Paano tayo magtitipid ng pagpapatawad sa isa't isa? Si Kristo buo ang pagpapatawad. Paano natin magagawa na pakunti-kunti lang yung ating pagpapatawad? Kunti lang, hindi sagad. So kung nagawa po ng ating Panginoong Hesus Kristo na nagpatawad siya ng ganap, buo, paano tayo magtitipid ng pagpapatawad natin sa isa't isa? So kailangan po dito ng buong pusong pagpapatawad. Makikita po natin yan sa buhay ni Joseph, mga kapatid, sa Genesis chapter 50, verse 20. Siya po, si Joseph po as an our example, siya po ay ipinagkanulo, siya po ay iniwan, sinaktan, mga kapatid. Pero pinili niya ang kapayapaan at pagpapatawad. So ano po ang resulta, mga kapatid? Siya ang naging daan ng kaligtasan ng pamilya niya at ng buong Israel. Amen po, mga kapatid. Naligtas po sa kagutuman ang buong Israel at maging ganun ang kanyang pamilya na nasa kabilang bayan. So, mas pinili po ni Joseph ang kapayapaan at pagpapatawad.
Kahit siya po ay nasaktan, sinaktan, iniwan, hinulog sa balon, ibininta, nakulong, marami po siyang pinagdaanan, ngunit mas pinili ni Joseph ang kapayapaan at pagpapatawad. Ano po ang lesson na ating matututunan dito mga kapatid? Ang lesson, kung pinili natin ang kapayapaan kaysa sa galit, mas malaki ang plano ng Diyos na pwedeng mangyari sa buhay natin, sa buhay mo at sa ministeryo natin. Amen po mga kapatid. Kung mas pipiliin natin ang kapayapaan kaysa maghiganti, mas malaki ang plano ng Diyos para sa atin. Number 4, pang-apat na puntos, the early church model of unity. Ang sinaunang iglesia, huwaran ng pagkakaisa. Yung sinauna, yung mga noon na mananampalataya. Makikita natin yan sa Gawa chapter 2, verses 44 to 47. Makikita po natin sa early church o sa sinaunang iglesia, sila po ay, number 1, sila po ay nagkakaisa sa panalangin. Basahin po natin sa Gawa chapter 2, verses 44 to 47. Gawa 2:44 hanggang 47. Makikita po natin doon na sila ay nagkakaisa sa panalangin. Number 2, nagbabahaginan sa pangangailangan. Nagtutulungan din po financially, mga kapatid. At walang nag-iisa. Nagkakaroon po ng himala. Diyan po basahin po natin. So, ang early church nagkakaroon po ng himala at araw-araw may naliligtas. Dumadami po ang naliligtas dahil sa pagkakaisa. The early church ang model ng unity. So, yun po yung huwaran. Kung magagawa po natin yan bilang mananampalataya, meron po tayong pagkakaisa mga kapatid. Marami po ang taong maliligtas araw-araw. Bakit? Bakit po sa panahon nila ay maraming naliligtas sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa? Sapagkat sila ay iisang puso, sila ay iisang isip, isang direction ang kanilang tinatahak. So yun po yung itinuturo din sa atin ng Panginoon, especially sa ating mga tagasunod ng ating Panginoon. Ito po yung huwaran na pwede po nating tularan na mai-apply din po natin sa ating mga buhay sa panahon ngayon. Where there is unity, there is comes power. Kung saan may pagkakaisa, naroon ang kapangyarihan. Kung may pagkakaisa, dumarating ang kapangyarihan. Sa pagkakaisa, nagmumula ang kapangyarihan. Amen po. So yan po yung nagagawa ng pagkakaisa. Ibig sabihin, iisang puso, iisang isip, iisang direksyon sa pananampalataya, spiritual ang pinag-uusapan natin mga kapatid. So bilang application natin, paano maging kasangkapan ng kapayapaan? Paano ka magiging kasangkapan ng kapayapaan? Paano tayo o ako magiging kasangkapan ng kapayapaan? Number 1, paano magiging kasangkapan ng kapayapaan? Number 1, pumili ng pagpapatawad kaysa tampo. Piliin ang pagpapatawad kaysa tampo. Amen po mga kapatid. Number 2, pumili ng pakikinig kaysa paghusga. So, number 3, maging bridge, hindi wall. Ibig sabihin, maging tulay po tayo ng kapayapaan, hindi po tayo bangga, hindi po tayo wall. Ano ba yung wall, dingding? Hindi po tayo doon bangga, no? Magiging tulay po tayo sa kapayapaan. Then number 4, ipagdasal ang pastor at kapatiran. Alam ko naman po na in your personal prayer, marami po tayong kapatiran na ating dinadasal. Amen po. Kapag tayo ay nananalangin, isasama na rin po natin yung ating mga kapatiran at ang ating mga pastor. Hindi man natin sila
pabigkas minsan yung pangalan sa dinami-dami ng ating mga kapatiran, but ipagpipray po natin sila. Magiging kasangkapan po tayo ng kapayapaan. Number 5, kung may problema, kausapin. Huwag i-post sa social media. Amen po. Ako dati ginagawa ko 'yan, no. Pag may problema ako sa brother-in-law ko, ipo-post ko sa social media. Amen. Ngayon po ay hiyang-hiya ako pag nakita ko yung pinag-i-erase ko. Kakahiya pala yung aking ginagawa, no. Tinuturo talaga 'yan ng Biblia sa atin. So kung may problema, kausapin, huwag i-post sa social media. Next, maglingkod ng may kababaang loob. Then susunod, palakasin ang relasyon sa halip na sirain ito. Amen po. So magiging kasangkapan tayo kung ginagawa po natin ito. Magiging kasangkapan tayo ng kapayapaan. Amen po mga kapatid. Kung ang mundo ay naghahati-hati, ang iglesia naman ay dapat nagtatagpo-tagpo. Amen po mga kapatid. Dahil tayo ang iglesia ng Panginoon, dapat tayo ay nagtatagpo-tagpo, tayo ay nagkakaisa. Amen po. Bilang baka nasaktan ka kapatid, o may gusto kang bitawan. Pero tandaan, hindi perpekto ang iglesia. Ngunit perfect ang Diyos na nagbubuklod sa atin. At kung siya ang nagbubuklod, walang sinuman ang dapat makawasak nito. Amen po mga kapatid. Lagi po nating tandaan na hindi si brother, hindi si sister ang makakawasak ng iglesia, dahil kung ang Diyos ang nagtatag nito, dahil lagi nating naririnig kay pastor, wala ka man dito brother, wala ka man sister, hindi mabubuwag dahil ang Diyos ang nagtatag ng samahang ito. So, kung ang Diyos po ang nagtatag ng samahan o ng iglesia o sa atin, dahil tayo ang iglesia ng Panginoon, wala pong sinuman ang makakawasak sa atin. Nananatili pa rin tayong tapat sa Panginoon dahil itinatag tayo ng Diyos as iglesia, mga kapatid, na nakipag-isa tayo sa ating Panginoon. Pero kung hindi ang Diyos ang nagtatag sa atin bilang isang iglesia, tayo po ay mawawasak. So lagi po nating tandaan na kapag ang Diyos ang nagtatag sa atin, anuman ang hamon ng buhay, nananatili po tayong tapat at walang makakawasak sa atin. Hindi po tayo babalik, hindi po tayo tatalikod, hindi po tayo magbabackslide, mga kapatid. Bilang conclusion, ang pagkakaisa ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng pusong marunong magpakumbaba, marunong magmahal, at marunong magpatawad. Kung ang mga anak ng Diyos ay magkaisa, ang iglesia ay magiging malakas, buhay, at makapangyarihan, at maraming kaluluwa ang maliligtas. Amen po. So, sikapin natin na maging kasangkapan tayo ng kapayapaan, hindi ng alitan. Amen po mga kapatid. Sikapin po natin, mag-effort po tayo. Gumawa po tayo ng paraan na tayo ay maging kasangkapan ng kapayapaan. Hindi tayo ang magiging dahilan ng alitan. Amen po mga kapatid. Yun po yung itinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Balikan po natin ang ating unang puntos, mga kapatid. Number 1 po natin mga kapatid, unity is a call from God, not a personal option. Makikita natin yan sa Efeso chapter 4 verse 3. Then ang supporting verse natin ay yung panalangin ng ating Panginoong Jesus, John 17:21. Number 2, unity requires humility and love. Efeso chapter 4 verse 2.
At ang supporting verse natin, Filipos chapter 2, verses 3 to 4. Number 3, forgiveness is the glue of unity. Colossians chapter 3, verses 13 to 14. At dito po yung example natin sa buhay ni Joseph sa Genesis chapter 50, verse 20. Then number 4, the early church model of unity. Gawa chapter 2, verses 44 to 47. Mababasa po natin dyan ang number 1, nagkakaisa sa panalangin. Number 2, nagbabahaginan sa pangangailangan. Number 3, walang nag-iisa. Number 4, nagkakaroon ng himala. Number 5, araw-araw may naliligtas. Then application po natin, mga kapatid. Number 1, piliin ang magpapatawad kaysa tampo. Piliin ang pakikinig kaysa paghusga. Maging tulay, English na lang po no kasi nahirapan ako dito sa Tagalog. Maging bridge, hindi wall. Ipagdasal ang pastor at kapatiran. Sunod, kung may problema, kausapin, huwag i-post sa social media. Next, maglingkod ng may kababaang loob. Next, palakasin ang relasyon sa halip na sirain. So, yan lang po yung ating lesson sa oras na ito. At kung may tanong po kayo sa akin, tanungin nyo na lang po ako mamaya, no? Tayo na po ay manalangin, mga kapatid.